Si Marco ay nakaupo ng solong-solong sa mesa 7, dahan-dahang iniinom ang tsaa na malamig na halos 20 minuto na. Sa paligid niya, buhay na buhay ang resepsyon ng kasal, tawanan, tunog ng baso at champagne toast, habang inaanunsyo ng DJ ang sayaw ng ama at anak. Para siyang tahimik na isla sa gitna ng selebrasyon. 3 taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang asawa niyang si Maya, at hanggang ngayon, hindi pa rin siya makadalo sa kasal nang hindi nararamdaman ang bigat ng kawalan nito. Ang pakiramdam na iyon ay pumipiga sa dibdib niya na tila may nakadagan. Dapat na siyang umalis. Walang makakapansin. Nagawa na niya ang kanyang obligasyon. Nagpakita na siya, binati ang ikinasal, at pumirma sa guestbook. Hindi naman siguro magtatampo ang kasamahan niya kung umuwi siya ng maaga dahil alam naman ng lahat ang kalagayan niya at naiintindihan nila. Hinanap ng kanyang kamay ang susi ng kotse. "Kuya," sabi ng isang boses. Tumingala si Marco. 3 maliliit na babaeng magkakamukha, mga 6 na taong gulang, na may pare-parehong blonde na kulot at lasong rosas ang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Nakasuot sila ng mapusyaw na kulay rosas na damit na katugma ng kanilang mga laso. Nakatingin sila sa kanya nang may matinding seryosong atensyon. "Nawawala ba kayo?" tanong ni Marco. "Naghahanap ng mga magulang. Kailangan niyo ba ng tulong para hanapin ang mami o daddy niyo?" "Sinasadya po namin na mahanap ka," sabi ng bata sa kaliwa, si Hana. "Kanina pa po kami naghahanap ng tulad mo." Dagdag ng nasa gitna, "Si Gracia, at perpekto ka po." Pagtatapos ng nasa kanan, "Si Via." Nagulat si Marco. "Perpekto? Para saan?" Nagpalitan ng tingin ang 3 bata, isa sa mga tahimik na usapan ng magkakapatid na tila may telepatya, at pagkatapos, magkakasabay silang yumuko sa kanya, sapat lang para maamoy ni Marco ang strawberry shampoo. Bumaba ang boses nila sa mga nagmamadaling bulong. "Kailangan ka po naming magpanggap na tatay namin. Bago po tayo magpatuloy, pakiusap, sabihin niyo po muna sa amin kung saang panig po ng mundo nanggaling ang ating mga bisita. Gustong-gusto po naming makita kung gaano kalayo ang narating ng aming kwento." Putol ng boses ng DJ. Natigilan si Marco. "Pakiulit po. Ano po ang sabi niyo?" "Ngayon lang po kuya," mabilis na nilinaw ni Hana. "Hanggang matapos lang po ang party. Pagkatapos, pwede ka na ulit maging stranger at hindi ka na naming guguluhin. Promise po, babayaran ka pa namin," sabi ni Gracia. Naglabas ng luping 100 piso mula sa kung saan sa kanyang damit. "Ito lang po ang pera namin, pero sa iyo na po." Maingat na inilapag ni Marco ang tasa niya, tila baka mabasag. "Mga bata, sa tingin ko, may hindi tayo pagkakaunawaan," sabi ni Marco. "Hindi ko pwedeng." "Huwag na po, kuya. Sige na po." Pagmamakaawa ni Via, na ang mga mata ay biglang kumikinang sa luha. "Ang mami po namin, sobrang nalulungkot. Siya ay solong nakaupo sa bawat kasal, bawat party, bawat event. Tinitingnan siya ng mga tao ng malungkot dahil wala siyang asawa, dahil wala kaming tatay." Ngumingiti po siya at nagkukunwaring okay, pero hindi po. "Nakikita po namin." May bumukas sa dibdib ni Marco. Alam niya ang ngiting iyon. Ang ngiting isinuot niya sa sarili sa loob ng 3 taon. Ang ngiting nagsasabing, "Okay lang ako," kahit na hindi talaga. "Nasaan ang mami niyo?" tanong niya. Magkakasabay na itinuro ng 3 bata ang kabilang dulo ng bulwagan. Malapit sa bar, may isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Natigilan si Marco, hindi dahil sa lantad ang damit. Sa katunayan, napakaklasiko nito. May eleganteng mahabang manggas at mataas na leeg. Sa halip, napakaganda niya, kaya tila hindi makatarungan sa lahat ng iba pa sa silid. Ang kanyang blonde na buhok ay nakatirinta sa isang klasiko, nagpapakita ng walang hanggang kagandahan na tila kinuha sa mga lumang pelikula. At mayroon siyang ngiti sa mukha na katulad ng naisip ni Marco. Ang hindi umaabot sa kanyang mga mata habang may hawak siyang baso ng sparkling wine, nakatayo solong habang nag-uusap at nagtatawanan ang mga grupo sa paligid niya na lumilikha ng isang hindi nakikitang hadlang. Agad na nakilala ni Marco ang kanyang tindig. Ang paraan ng pagiging bahagyang hiwalay niya, naroroon, ngunit hindi nakikilahok. Ganoon din ang nararamdaman niya araw-araw. "Iyan po ang mami namin," bulong ni Hana. "Ang pangalan niya po ay Karina," dagdag ni Gracia. "Nagtatrabaho po siya sa 2 lugar para magkaroon kami ng magagandang bagay.
Nagbabasa po siya ng kuwento gabi-gabi. Kahit pagod na, hindi po siya nagrereklamo. At walang kumakausap sa kanya sa mga party, sabi ni Via, na nanginginig ang boses. Tinitingnan lang po siya na parang malungkot at broken. Pero hindi po siya broken, kuya. Perpekto po siya, walang kasama lang po. Nakaramdam si Marco ng bukol sa lalamunan. Isa itong kabaliwan. 3 bata na hindi niya kilala ang humihiling na magpanggap siyang ama para magkaroon ang kanilang ina ng isang gabi nang walang tingin ng awa. Ngunit pagkatapos ay bahagyang lumingon si Karina. Nakita ang kanyang mga anak sa mesa ni Marco at napansin niya kung paano nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa gulat, naging pagkabalisa at pagkatapos ay ang kislap ng takot ng ina na agad na sinundan ng pagtanggap. Ito ang tingin ng isang magulang na hinabol ang mga pasaway na anak sa napakaraming pampublikong lugar. Inilapag niya ang kanyang baso ng wine at nagsimulang lumakad patungo sa kanila. Ang kanyang pulang takong ay tumutunog sa kahoy na sahig. Mayroon lamang si Marco ng halos 15 segundo para magdesisyon. Tiningnan niya ang 3 bata, ang desperadong pag-asa sa kanilang magkakaparehong mukha at ang matinding pagmamahal na protektado na nadarama nila para sa kanilang ina. Naisip niya si Maya kung gaano niya kagusto ang mga batang ito at kung paano siya sasabihan ni Maya na tumigil na sa pagtatago, sa survival, para manumbalik sa buhay talaga. Sige, sabi ni Marco ng mahina. Ano ang mga pangalan niyo? Ang 3 mukha ay lumiwanag na tila umaga ng Pasko. Ako po si Hana, bulalas ng bata sa kaliwa. Gracia po, sabi ng nasa gitna. Via po, bulong, ng nasa kanan. Mabuti Hana, Gracia, at Via. Inayos ni Marco ang kurbata niya. Huminga siya. Mabilis, ikuwento niyo sa akin ang tungkol sa mami niyo. Ano ang gusto niya? Agad na nagsalita ang mga bata. Nagmamadaling magsalita ng kanilang nalalaman. Gusto po niya ng mga libro at ayaw po niya ng mushroom. At tumatawa po siya kapag may nadadapa. Pero pagkatapos ay nakokonsensiya po siya at takot po siya sa kulog pero nagpapanggap lang po siya para sa amin. Si Karina ay lumalapit na. Mga 3 metro na lang ang layo. Mas nakikita na siya ni Marco ngayon. Ang eleganteng damit, ang maingat na makeup at ang paraan ng pagtindig niya ng may dignidad kahit na halatang nahihiya. Bakit ako? Mabilis na tanong ni Marco. Bakit hindi iba? Ang 3 bata ay tumingin sa kanya na para bang napakalinaw ng sagot. Kasi po, mukha ka ring solong, sabi ni Hana ng simple. Tulad po ni Mami. Akala po namin baka ang mga taong solong pwede pong magtulungan para hindi na maging solong kahit ngayong gabi lang. At iyon, ang maaaring pinakamatalinong sinabi ng sinuman kay Marco. Mga bata. Ang boses ni Karina ay malambing, bahagyang nanginginig at puno ng hiya. Pasensya na po kayo, kuya. Sana hindi nila kayo ginugulo. Sa malapitan, mas maganda pa siya. Hindi ang kagandahang pang-cover ng magazine, kundi isang bagay na mas mainit, mas totoo. Ang uri ng kagandahan na kasama ng mga expression line at mukha na nabuhay ng buo. Tumayo si Marco sa paraang itinuro ng kanyang ina. Hindi po sila nanggugulo. Sa katunayan, tinatanong ko lang po sila kung okay lang bang sumama sa mesa ninyo. Nakakalungkot po kasing umupo nang walang kasama sa mga kasal. Nanlaki ang mga mata ni Karina. Lumabas ang gulat sa mukha niya, sinundan ng pagkalito, at pagkatapos ay isang bagay na tila pag-asa bago niya ito agad na pinatay. Ay, hindi niyo po kailangan gawin iyon, sabi niya. Ibig kong sabihin, malamang ay kinorner lang po nila kayo. Hindi po ako kinorner ni Numan, malumanay na nagsinungaling si Marco. Itinuro niya ang iniwan niyang tasa ng tsaa. Nakaupo po ako rito, sinusubukang magkaroon ng lakas ng loob na ipakilala ang sarili ko sa magandang babae sa pulang damit. Ang mga anak niyo po ang nagbigay sa akin ng perpektong dahilan. Namula ang pisngi ni Karina at sandali naging totoo ang peke niyang ngiti. Ako po si Karina, sabi niya, inabot ang kamay. Karina po at itong mga pasaway na ito ang mga anak ko, Hana, Gracia at Via. Nagpakilala na po sila, sabi niya. Ako po si Marco Sullivan, sa likod ni Karina, kung saan hindi niya nakikita. Ang 3 bata ay nagbigay kay Marco ng masiglang thumbs up. Magiging isang kalamidad ba ito? O ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa loob ng 3 taon? Malamang pareho? Inihatid siya ni Karina sa mesa nila, ang mesa 23,
nakatago sa isang sulok na tila sinadyang pinili para sa pagiging invisible nito. Iginuhit ni Marco ang upuan niya, isang automatikong galaw na itinuro ng kanyang ina sa kanya, at nakita niya ang kislap ng pagkagulat sa mukha ni Karina na tila hindi ito sanay sa maliit na kagandahang asal mula sa mga lalaki. Sumampa ang mga bata sa kanilang mga upuan, halos nanginginig sa tuwa. Patuloy si Hana sa pagbibigay kay Marco ng makahulugang tingin na kasine-subtle ng alarma ng sunog. Si Gracia ay ngumingiti ng napakalakas, tila masakit. Si Via ay hindi tumitigil sa pagbulong. Gumagana. Kaya, sabi ni Karina ng malinaw, sinusubukang pakinisin ang kakulitan na ginawa ng kanyang mga anak. Pasensya na po talaga sa kanila sa paglapit sa inyo ng ganoon. May ugali po silang kausapin ang mga stranger kahit ilang beses ko nang ipaliwanag kung bakit masama iyon. Magaling po kaming kumausap ng stranger. Ipinagmamalaking inihayag ni Hana. Hindi iyan compliment na iniisip mo anak, sabi ni Karina, bagaman may init sa kanyang boses. Tumawa si Marco, isang tunay na tawa na ikinagulat niya. Kailan ba ang huling beses na nagawa niya iyon? Sa totoo lang po, ginawa niyo pa akong pabor. Handa na akong umuwi pabalik sa isang walang lamang bahay at magpanggap na hindi na naman ako solong ngayong Sabado ng gabi. Lumabas ang mga salita bago niya pa mapigilan. Masyadong tapat, masyadong raw. Nagkatinginan sila ni Karina at nakita niya ang pagkilala at pagkaunawa sa mga mata nito. Alam ko po ang pakiramdam na iyan, sabi niya ng mahina. At pagkatapos ay binago. Ibig kong sabihin, naiisip ko po kung gaano kahirap. Hindi niyo po kailangang magpanggap, sabi ni Marco. Sinabi na po sa akin ng mga bata na mayroon kayong dalawang trabaho at ginagawa niyo ito ng walang katulong. Kailangan po niya ng lakas na hindi taglay ng karamihan ng tao. Tumingin si Karina sa kanyang baso ng wine, ang mga daliri niya ay sinundan ang tangkay. Oh, despair. Minsan mahirap po malaman ang pagkakaiba. Isang waiter ang dumating. Nagligtas sa kanila mula sa dense na sandaling iyon. Ano po ang gusto niyo mula sa bar mga sir? Pareho po nang sa kanya, sabi ni Marco, tumango patungo sa wine ni Karina. At puwede po ba kaming mag-Shirley Temples? Tanong ni Gracia nang umaasa. Na may extra cherry, dagdag ni Via. Pakiusap po, pagtatapos ni Hana, inaalala ang kanyang mga manners. Ngumiti ang waiter at umalis. Umiling si Karina sa kanyang mga anak. Sa dami ng asukal na iyan, tatalbog kayo sa mga pader. Iyan po ang problema mamaya mami, sabi ni Hana ng seryoso. Sa ngayon po, kailangan lang magsaya ni mami. Tumawa ulit si Marco. Ang mga batang ito ay may espesyal. Ang gabi ay lumipas sa paraang hindi inaasahan ni Marco. Ang usapan ay dumadaloy ng madali. Tungkol sa kasal, tungkol sa labis na eleganteng mga centerpiece, tungkol sa kung chocolate o vanilla ang cake. Ang mga bata ay nakikisali sa kanilang sariling mga obserbasyon. Itinuturo kapag may batang tagahagis ng bulaklak na nagkakamot ng ilong o kapag gumagalaw ang wig ng lola ng isang tao habang sumasayaw. Hana, Gracia, Pia. Hindi po iyan magandang asal, sabi ni Karina, bagaman pilit niyang pinipigilan ang ngiti. Pero totoo po, protesta ni Via. Nag-oobserba lang po kami. Ang salita po ay observant, pagwawasto ni Karina. Iyon po ang sabi ko, bulalas ni Via. Natagpuan ni Marco na lumuluwag ang kanyang pakiramdam sa paraang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Ang mga bata ay nakakatawa nang hindi sinasadya. Si Karina ay matalino at matalas, sumasagot sa kanyang mga biro. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Maya, naramdaman ulit ni Marco na siya ay tao, sa halip na isang biyudo lang na sumusunod sa mga galaw. Sayaw ka po sa mami namin, biglang inanunsyo ni Hana, na tila pinaplano niya ang sandaling ito sa buong gabi, na napagtanto ni Marco na malamang ay totoo. Hana, namula ang mukha ni Karina, hindi ka pwedeng basta na lang. Sabi po ni DJ, oras na para sumayaw ang lahat, dagdag ni Gracia, tumutulong. Ibig sabihin, lahat po, pati po ikaw. Pagtatapos ni Via, tumingin sa pagitan ni Marco at Karina nang may nakakabahalang determinasyon para sa isang 6 na taong gulang. Tumayo si Marco, inabot ang kamay kay Karina. Sa tingin ko po, mas marami sila kaysa sa atin. Tiningnan ni Karina ang kanyang kamay na tila baka kagatin ito. Hindi pa po ako sumasayaw sa loob ng 4 na taon. Ako rin po, pag-amin ni Marco. Malamang naaapakan lang po natin ang mga paa ng isa't isa
at magiging katawa-tawa pero pinaghirapan po ng mga anak niyo na isaayos ito at ayaw ko pong biguin sila. May lumambot sa ekspresyon ni Karina. Kinuha niya ang kamay nito at hinayaan siyang gabayan siya sa dance floor. Ang kanta ay mabagal, isang romantikong kanta na alam ni Marco. Inilagay niya ang isang kamay sa bewang ni Karina, ang isa pa ay magkasama ang mga kamay nila, nagpapanatili ng isang magalang na distansiya. Sa sobrang lapit, nakikita niya ang mga gintong kislap sa hazel na mga mata ni Karina. Naamoy niya ang pabango nito, isang bagay na magaan at floral. Ang mga anak niyo po ay mga master manipulator, sabi ni Marco habang nagsisimula silang umindayog. Alam ko po, bulong ni Karina. Nagpapalaki po ako ng maliliit na con artist. Hindi ko po alam kung saan nila natutunan. Gusto po nila kayo, sabi ni Marco. Ayaw nilang makita kayong solong, kaya kumuha po sila ng unang lalaking mukhang lonely na nakita nila. Sa tingin ko po, dapat tayong parehong masiyahan na nakilala nila ang mga soulmate. Sumayaw sila ng tahimik sandali. Napagtanto ni Marco na talagang nasisiyahan siya. Kailan ba ang huling beses na niyakap niya ang isang babae ng ganito? Kailan ba ang huling beses na naramdaman niya ang init ng ibang tao at hindi agad nalunod sa kalungkutan? Pwede po ba akong magtanong? Sabi ni Karina ng mahina. Sige po. Bakit po kayo pumayag nang hiningi nila na magpanggap kayo? Pwede po kayong tumanggi? Dapat po kayong tumanggi. Sa totoo lang po, ito ay isang nakakabaliw na kahilingan. Pinag-isipan ito ni Marco. Kasi po nakita ko ang mukha niyo nang naisip niyo na ginugulo nila ako. Handa na po kayong humingi ng tawad. Inaasahan niyo na ang pagtanggi. At naisip ko, alam ko ang pakiramdam na iyan. Alam ko kung paano maghanda sa disappointment dahil mas madali kaysa umasa. At sa tingin ko, gusto ko po kayong bigyan ng isang gabi kung saan hindi niyo kailangang maghanda para doon. Kuminang ang mga mata ni Karina. Iyan po ang pinakamabait na sinabi sa akin sa matagal na panahon. Baka tama ang mga anak niyo tungkol sa mga lonely na nagtutulungan. Nakatutulong po ba? Tanong ni Karina. O talagang magaling lang tayong magpanggap? Ngumiti si Marco. Importante po ba? Ngayong gabi, ang magpanggap ay tila napakaganda. Natapos ang kanta. Nagsimulang umatras si Marco, ngunit humigpit ang kamay ni Karina sa kanyang balikat. Isa pa po? Tanong niya, halos nahihiya. Kung okay lang po sa inyo, okay na okay po. Sumayaw sila ng 3 pang kanta. Iba pang mga mag-asawa ang sumali sa kanila sa floor at biglang hindi na si Karina ang solong ina na nakatayo sa tabi ng bar. Isa lang siyang babae sa kasal na sumasayaw kasama ang isang tao, tumatawa sa kanyang mga biro at mukhang tunay na masaya. Nang sa wakas ay bumalik sila sa mesa, ang mga bata ay walang tigil. 4 na kanta po kayong sumayaw. Ulat ni Hana na tila maingat siyang nagbilang. Nakita po kayo ni Ma'am Patterson, dagdag ni Gracia. Siya po ang laging tumitingin kay Mami ng malungkot, pero hindi po siya mukhang malungkot ngayon, mukha po siyang gulat. Mission accomplished, bulong ni Via. Nagbigay ng lihim na apir sa kanyang mga kapatid sa ilalim ng mesa. Nagpalitan ng tingin si Marco at Karina. Na-manipulate sila ng 6 na taong gulang na mga bata at kahit papaano wala sa kanila ang nag-isip. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas ng mabilis. Sumayaw si Marco sa bawat isa sa mga bata. Si Hana na nakatayo sa kanyang mga paa, si Gracia na umikot hanggang sa nahilo, si Via na humihiling na buhatin siya ng dramatically, na nagpatawa kay Karina ng napakalakas kaya suminghot siya, na lalo niyang ikinatawa. Nagbahagi sila ng isang hiwa ng wedding cake na tiyak na vanilla, tinapos ang naunang debate, at sa loob ng 4 na oras, nakalimutan ni Marco na isa siyang biyudo. Nakalimutan ni Karina na isa siyang naghihirap na solong ina. 2 tao lang sila na nasisiyahan sa isang gabi. Lahat ay sa tulong ng 3 maliliit na matchmaker na mukhang labis na ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Nang magsimulang matapos ang reception, bumalik ang realidad. Inanunsyo ng DJ ang huling tawag. Nagsimulang kunin ng mga bisita ang kanilang mga coat at bag. Ang spell ay nababasag. Dapat ko na po silang iuwi, sabi ni Karina. Tumingin sa kanyang mga anak na nagsisimula ng bumigay sa kabila ng asukal, lampas na po sa bedtime nila. Sige po. Tumayo si Marco, biglang hindi sigurado. Dapat ba niyang kunin ang numero nito, magpanggap na hindi ito nangyari? Ano ang protocol para sa isang peking date na inayos ng mga bata? Bago pa siya makapagdesisyon, lumabas si Hana sa tabi niya. Kuya Marco,
sabi niya ng seryoso. Salamat po sa pagiging fake daddy namin ngayong gabi. Ang galing mo po. May nabasag sa dibdib ni Marco. Walang anuman, Hana. Salamat sa pagpili sa akin. Hindi po kami nagkamali, di po ba? Tanong ni Gracia, tumingin sa pagitan niya at ng kanyang ina. Nasiyahan po kayo, di po ba? Nasiyahan po kami, kumpirma ni Karina nang may malambing na boses. Kaya, dapat po kayong magkita ulit, inanunsyo ni Via, na tila ito ang pinakalohikal na conclusion sa mundo. Iyan po ang ginagawa ng mga adult kapag nasisiyahan silang magkasama. Pagkatapos, nasisiyahan pa silang magkasama. Namula ang mukha ni Karina. Via, hindi ka pwedeng basta na lang. Hindi po siya nagkakamali, putol ni Marco. Tiningnan niya si Karina, mabilis ang tibok ng puso. Alam ko po na nagsimula ito bilang laro, pero hindi po ako nasiyahan ng ganito sa isang gabi sa loob ng 3 taon. At gusto ko po kayong makita ulit. Totoo na po, hindi na magpanggap, tayo lang. At malamang itong 3 sa likuran na nagsasaayos ng lahat. Nagsasaayos po talaga, kumpirma ni Hana. Kinagat ni Karina ang labi niya at nakita ni Marco na nag-aalangan siya. Gusto niyang sumagot ng oo, ngunit takot siyang umasa. Kape po, sabi ni Marco. Iyan lang po ang hihilingin ko. Pumili po kayo ng araw at lugar. Isama po ang mga bata kung iyon ang magpapagaan ng loob niyo. At kung terrible po, maghihiwalay po tayong magkaibigan at isipin na lang natin na ito ay isang kakaiba, ngunit magandang gabi. Pero kung hindi po terrible, hindi po magiging terrible, sabi ni Gracia nang may kumpiyansa. Gracia, tumahimik, sabi ni Karina, pero nakangiti siya. Iyon ang tunay ng ngiti, ang umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang telepono niya. Sige po, isang kape. Pero babala ko po, sa liwanag ng araw, nang walang romansa ng kasal, medyo boring po ako. Duda po ako, sabi ni Marco, inilagay ang numero niya sa telepono nito. Nag-text agad ito. Isang simpleng, "Hi, si Karina po ito," para may numero rin siya. Mensahe po ako bukas, pangako ni Marco. Tingnan po natin kung ano ang schedule nyo. Tumango si Karina, inipon ang kanyang mga anak, pero bago umalis gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat nilang dalawa. Tumaas siya sa dulo ng paa at hinalikan ang pisngi ni Marco. Sandali lang, sapat lang para mag-iwan ng init sa balat niya. Salamat po, bulong niya. Sa pagsunod sa laro, sa pagpapaspecial ng gabing ito, sa pagiging mabait, pagkatapos ay umalis siya, dala ang 3 pagod na bata patungo sa parking lot. Iniwan si Marco na solong sa dance floor. Ang kamay niya ay nakadikit sa pisngi niya at isang bagay na mapanganib na tila pag-asa ang namumukadkad sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, nakahiga si Marco sa kama, nakatingin sa kisame, hindi makatulog. Ang telepono niya ay nasa side table. Ang numero ni Karina ay kumikinang sa kanyang mga kamakailang mensahe. Naisip niya si Maya kung paano siya umalis 3 taon na ang nakalipas, kung paano gugustuhin ni Maya na siya ay maging masaya. Sasabihan siya ni Maya na tumigil sa pag-iiral at magsimulang mabuhay. Umuga ang telepono niya. Isang text message mula kay Karina, ipinadala ng 11:70 ng gabi. Hindi po tumitigil ang mga bata sa pag-uusap tungkol sa inyo. Tinatawag nila kayong project nila. Babala ko po, kung magkakape tayo, ituturing po nila iyon na malaking tagumpay at magiging nakakainis po sila. Ngumiti si Marco sa dilim at sumagot. Sabihin niyo po sa kanila na tagumpay na po ang project nila. Hindi po ako ngumiti ng ganito sa loob ng maraming taon. Saka, gusto ko pong ako ang magbayad. Nangangati po ang 100 na inalok nila sa akin sa bulsa ko. Mabilis na dumating ang sagot ni Karina. Gusto po nilang bawiin ang 100 na iyon. Nag-iipon po sila para sa isang kuting na sinabi ko na pong hindi ng halos 700 beses. Paano po kung ako ang magbayad sa kape at mag-ambag ako sa pondo ng kuting? Hala, sinusubukan niyo na pong bilhin ang pabor namin. Gumagana po, isang mahabang pause. Huminga ng malalim si Marco. Opo, kape sa Martes. May isang lugar po malapit sa trabaho ko. Alas 3 ng hapon, nandyan po ako. Ang Martes ay dumating na, may kasamang kaba. Nagpalit si Marco ng shirt ng 3 beses, nag-alinlangan sa hairstyle niya. Dumating siya ng 15 minuto ng maaga at kailangang umupo sa kotse niya para hindi mukhang masyadong sabik. Nandyan na si Karina nang pumasok siya.
Nakaupo siya sa isang mesa sa sulok na may kape na sa harap niya. Nagpalit siya mula sa kanyang nurse uniform. Nabanggit sa mensahe niya na nagtatrabaho siya sa ospital, sa jeans at isang malambot na asul na sweater na nagpatindi sa kulay ng kanyang mga mata. "Hello po," sabi ni Marco, biglang naramdaman na tila isang teenager sa kanyang unang date. "Hello po," sagot ni Karina, at nakita ni Marco na kapwa sila nerbiyoso. "Umorder na po ako, sana okay lang. Kailangan ko pong kunin ang mga bata sa eskwelahan ng 4:05. Kaya gusto ko pong i-maximize ang oras natin." "Matalino po," sabi ni Marco. Umorder siya sa counter ng kape lang, walang sophisticated, at bumalik sa mesa. Sa unang ilang minuto, pilit ang usapan. Nang walang kapaligiran ng kasal at ang mga bata bilang buffer, dalawang stranger lang sila na sinusubukang malaman kung ano ang sasabihin. Pero pagkatapos ay tinanong siya ni Karina tungkol sa trabaho niya. Si Marco ay isang arkitekto at tinanong niya ito tungkol sa trabaho nito, at kahit papaano, bumalik sila sa parehong madaling ritmo ng Sabado ng gabi. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mahihirap na pasyente at imposibleng shift. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang client na gustong bahay na sumasalungat sa batas ng physics. Tumawa sila sa parehong mga kwento, umungol sa parehong mga frustration. "Pwede po ba akong magtanong?" sabi ni Karina pagkaraan ng ilang sandali. "Sige po." "Ang asawa niyo po, gaano na po katagal?" Hindi nagulat si Marco sa pagiging prangka. Sa katunayan ay pinahahalagahan niya ito. 3 taon na po. Heart attack. 35 lang po siya, walang babala, walang history. Isang araw, nandito po siya. At sa susunod, wala na po. Inabot ni Karina ang kamay niya sa mesa at sandaling pinisil ang kamay niya. "Pasensiya na po talaga." "At ang tatay po ng mga bata?" tanong ni Marco. "Makatarungan lang. Umalis po siya ng 6 na buwan pa lang sila," sabi ni Karina ng natural. Sabi niya po, 3 sanggol ay higit pa sa napagkasunduan niya. "Wala na po akong balita sa kanya sa loob ng halos 6 na taon. Walang child support, walang birthday card, wala. Kanyang kawalan po," sabi ni Marco ng matindi. "Iyan po ang sinasabi ko sa sarili ko sa mahihirap na araw," sabi ni Karina na may ngiti na may bahid ng kalungkutan. "Nagtatanong po ang mga bata tungkol sa kanya minsan. Hinako, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin, maliban sa pinalampas niya ang pagkakataong makilala ang 3 pinakakahanga-hangang tao sa mundo. Inaalagaan niyo po silang walang katulong, 2 trabaho. Kahanga-hanga po iyan. Iyan po ay survival," pagwawasto ni Karina. "Minsan, halos hindi ko na po kayang magpatuloy. Sunog ang hapunan ko, nakakalimutan ko ang authorization, nagpapakita po ako sa school event na naka-uniform dahil wala akong oras magpalit. Hindi po ako mananalo ng anumang Mother of the Year award." "Sinamba po kayo ng mga anak niyo," sabi ni Marco. Nagsaayos po sila ng isang detalyadong plano na kinasasangkutan ng isang ganap na stranger para lang makita kayong masaya. Hindi po iyan nangyayari ng aksidente. Nangyayari po iyan dahil minahal niyo po sila ng napakaganda, kaya hindi nila kayang makita kayong wala ang kaligayahang iyon. Napuno ng luha ang mga mata ni Karina. "Hindi po kayo pwedeng magsabi ng ganyan." "Bakit po hindi?" "Dahil baka magsimula po akong maniwala sa inyo. At ang pag-asa po ay mapanganib kapag nadismaya ka na ng napakaraming beses na tulad ko." Naintindihan iyon ni Marco nang higit pa sa alam niya. "Paano po kung maging matapang tayong dalawa para madismaya ulit? Paano po kung sumugal tayo?" Tinitigan ni Karina siya ng matagal. "Isa pa pong kape sa susunod na linggo." "Opo, at baka kung magiging maganda iyan, isang hapunan?" "Tiyak po. At kung magsimulang planuhin ng mga bata ang kasal natin pagkatapos ng 2 date, kailangan niyo pong mangako na hindi tatakbo palayo." Tumawa si Marco. "Ipinapangako ko po, bagaman naghihinala po ako na pinaplano na nila iyan." Ang isang kape ay naging 2, ang 2 kape ay naging hapunan. Ang hapunan ay naging 1 linggo sa parke kasama ang mga bata. Ang parke ay naging lingguhang routine. Sina Hana, Gracia at Via ay inangkin ang lahat ng credit para sa lahat. Isinasalaysay ang relasyon ni Marco at Karina na tila mga komentarista ng esports. At tumawa siya sa joke niya, "Mga kaibigan, iyan ay 3 tawa sa loob ng 5 minuto. Maganda ang takbo nito." 2 buwan pagkatapos, nakita ni Marco si Karina sa ospital pagkatapos ng isang partikular na brutal na shift. Lumabas siya na pagod,
Ang buhok ay kumakawala sa kanyang ponytail, naka-uniform pa rin. Masamang araw po? Tanong ni Marco. Nawalan po kami ng pasyente, isang 10 taong gulang na bata. Nanginig ang boses ni Karina. Hindi po ako makahinto sa pag-iisip sa mami niya kung paano siya nagpaalam. Hinila siya ni Marco sa kanyang mga bisig doon mismo sa parking lot at hinawakan lang siya habang umiiyak ito, walang tanong, hindi sinubukan na ayusin ito, kundi ang kanyang presensya lang. Salamat po, bulong ni Karina, nang sa wakas ay humiwalay siya. Sa hindi pagsasabi sa akin na magiging okay ang lahat o na bahagi iyon ng trabaho. Minsan po, walang okay, sabi ni Marco. Tinigil po sa akin ni Maya na minsan, kailangan mo lang manatili sa hindi okay hanggang sa lumipas iyon. Gusto po kita ng sobra, sabi ni Karina bigla, tila nakakabahala na dami para sa 2 buwang pagkakakilala. Mabuti, sagot ni Marco, kasi gusto rin po kita ng sobra. Nakakabahalang dami, malamang masyadong mabilis. Magiging nakakainis po ang mga bata kapag nalaman nila na officially together na tayo. Officially together na po tayo. Hinalikan siya ni Karina doon mismo sa parking lot ng ospital, habang dumadaan ang mga doktor at nurse. Isang totoong halik, hindi pek sa pisngi. Ang uri ng halik na nagsasabing, pinipili ko ito, pinipili kita, opo, officially together na po tayo, kumpirma niya nang humiwalay sila. Ang mga bata ay talagang nakakainis. Kami po ang gumawa nito, inanunsyo ni Hana sa hapunan ng gabing iyon. Kami po ang nagpaibig sa inyo. Hindi po tayo, simula ni Karina. Hindi pa po, pagwawasto ni Gracia. Pero magiging obvious po, sobrang obvious. Tumango si Via. Tinitingnan po niyo ang isa't isa na parang tinitingnan ng mga tao ang mga tuta. Pinigilan ni Marco ang tawa. Binigyan siya ni Karina ng tingin na nagmamakaawa, ngunit nagkibit balikat lang siya. Hindi nagkakamali ang mga bata. 6 na buwan pagkatapos ng kasal, inanyayahan ni Marco si Karina at ang mga bata sa kanyang bahay sa unang pagkakataon. Kinabahan siya tungkol dito. Puno pa rin ang bahay ng mga gamit ni Maya. Mga larawan sa dingding, ang kanyang mga libro sa shelf. Ngunit hindi nagulat si Karina. Minahal mo po siya, sabi niya ng simple. Tumingin sa isang larawan ng kasal. Iyon po ay bahagi kung sino kayo. Hindi ko po gugustuhin na itago niyo iyon. Nakita ng mga bata ang lumang jewelry box ni Maya sa kwarto at dinala iyon pababa. Mami, tingnan po kung gaano kaganda, sabi ni Hana, hawak ang isang kuwintas. Kumunot ang lalamunan ni Marco. Iyon ang paborito ni Maya. Isinuot niya iyon sa bawat espesyal na okasyon. Ibalik mo po iyan, sweetheart, sabi ni Karina nang mahina. Hindi po iyan sa atin. Sa totoo lang po, narinig niyang sinabi niya, gugustuhin po ni Maya na may magsaya niyan, hindi manatili sa isang kahon. Hana, kung gusto mo pong hiramin iyan para sa dress up, okay po sa akin. Nagkatinginan sila ni Karina, puno ng pagkaunawa at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kahawig ng pag-ibig. 1 taon pagkatapos ng kasal, pagkatapos ng unang kasal na iyon kung saan 3 bata ang kumuha ng isang stranger, nag-propose si Marco. Hindi sa isang magarang restaurant o scenic overlook, kundi sa maliit na apartment ni Karina, na papalibutan ng mga laruan ng mga bata, bahagyang nakatiklop na damit, at lahat ng magandang kalat ng totoong buhay. Alam ko po na mabilis, sabi ni Marco. Nakaluhod, habang ang 3 bata ay nanonood mula sa pinto, halos hindi mapigilan ang kanilang kaguluhan. Alam ko po na malamang ay dapat kaming maghintay pa, pero nawalan na po ako ng oras sa isang taong minahal ko. Hindi ko po gustong mag-aksaya pa. Karina, pakakasalan niyo po ba ako? Papayagan niyo po ba akong mahalin kayo at ang inyong kahanga-hangang mga anak sa natitirang bahagi ng buhay ko? Opo, humikbi si Karina. Opo, opo, opo. Sa likuran nila, sumabog ang 3 bata sa cheers na sobrang lakas kaya kumatok ang mga kapitbahay sa pader. Nagawa po namin, sigaw ni Hana. Nahanap po namin ang asawa ni Mami. Ang pinakamahusay na project kailanman. Tumango si Gracia. Pwede po ba kaming maging tagahagis ng bulaklak? Tanong ni Via. Pakiusap po. Sabihin niyo po na pwede kaming maging tagahagis ng bulaklak. Ang kasal ay maliit. 6 na buwan pagkatapos. Nandiyan ang mga magulang ni Karina, ang ina ni Marco, isang dakot ng malalapit na kaibigan at 3 tagahagis ng bulaklak. Ang 3, nakasuot ng matching lavender na damit
ay sineryoso ang kanilang trabaho, kaya lumakad sila sa pasilyo ng may perpektong sinkronisasyon, nagkakalat ng mga petal ng may military precision. Nang tanungin ng officiant kung may sinumang tutol, nagtaas ng kamay si Hana, natigilan ang puso ni Marco. Mukhang takot si Karina. Tutol po ako, inanunsyo ni Hana ng seryoso. Kung hindi po kami isasama sa mga vow, bahagi po kami nito. Ngumiti ang officiant. Gusto niyo po bang umakyat dito? Tumakbo ang tatlong bata pasulong, pinagkuha ng officiant sina Marco at Karina ng mga kamay, bumubuo ng isang bilog. Marco, tinatanggap mo ba si Karina bilang iyong asawa? At sina Hana, Gracia at Via bilang mga anak? Opo, tinatanggap ko po, sabi ni Marco. Nanginginig ang boses. At ikaw, Karina, tinatanggap mo ba si Marco bilang iyong asawa at kasama sa pagpapalaki ng tatlong magagandang bata? Opo, tinatanggap ko po. At kayong tatlo, tinatanggap niyo ba si Marco bilang inyong ama? Opo, tinatanggap po namin. Nagchoros sila. Walang tuyong mata sa silid. 2 taon pagkatapos, naghahanda si Marco ng almusal habang ang kontroladong gulo ay sumasabog sa paligid niya. Ang mga bata, ngayon ay 8 taong gulang, ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang magpapakain sa pusa. Opo, sa wakas ay nakakuha sila ng pusa. Si Marco ay nadaig sa bilang 4 laban sa 1. Lumapit si Karina mula sa likuran, niyakap ang bewang niya, at inilagay ang ulo sa likod niya. Magandang umaga, Mrs. Sullivan, sabi ni Marco. Magandang umaga. Huminto siya. May balita ako. Isang bagay sa kanyang boses ang nagpalingon kay Marco. Hawak ni Karina ang isang maliit na puting patpat. Isang pregnancy test. Positive. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ikaw ay may inaasahan po tayo, bulong ni Karina. Ang mga bata na may radar para sa mahalagang usapan ay agad na iniwan ang pusa at tumakbo. Isang baby, bulalas ni Hana. Isang totoong baby? Tanong ni Gracia. At tinulungan po ba namin na mangyari iyon? Dagdag ni Via. At pagkatapos ay huminto. Teka, paano po kami nakatulong ngayong beses? Hindi po kayo, mabilis na sabi ni Karina, na may ngiti na nanginginig sa tuwa. Ngayong beses po, trabaho ito ni Daddy at ako, pero magiging mga ate kayo. Ang selebrasyon ay agad at maingay. 3 bata ang sumisigaw, tumatalon. Nagpaplano na kung paano nila ituturo ang lahat sa baby, kung paano gagawing adventure ang anumang hapon, kung paano ito pupunuin ng tawa mula sa unang araw. Niyakap ni Marco si Karina, inilagay ang kamay niya sa tiyan niyang hindi pa halata, at naisip ang gabing iyon 3 taon na ang nakalipas, nang 3 maliliit na bata ang lumapit sa isang solong lalaki sa kasal at bumulong ng isang nakakabaliw na kahilingan. Magpanggap ka na tatay namin. Hindi na siya nagpapanggap. Matagal na siyang hindi. Siya ang ama ni Hana, Gracia, at Via, ang asawa ni Karina, at malapit na namang maging ama ng isang bagong baby na lalaking napapalibutan ng pag-ibig at gulo. Isang bagong baby na darating sa isang tahanan kung saan umaapaw ang pag-ibig at kung saan napatunayan na ng 3 ate na kaya nilang isaayos ang mga himala. Salamat po, bulong ni Marco kay Karina, sa pagiging sapat na matapang para payagan ang 3 pasaway na makipag-usap sa isang stranger. Tumawa si Karina. Salamat po sa pagiging tamang stranger. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang mga bata, lahat silang 3 sa kwarto ni Karina, pagtulog na magkasama ng magkakapatid. Nakita ni Marco si Karina sa nursery. Nagsisimula na silang ihanda ito. Iniisip ang mga color combination? Tanong niya. Iniisip kung paano ang buhay ko ay naging hindi katulad ng plinano ko, sabi ni Karina, at kung gaano po ako nagpapasalamat para doon. Niyakap siya ni Marco mula sa likuran, ang kanyang mga kamay ay nakalagay kung saan lumalaki ang kanilang baby. Naisip ko rin na natapos ang kwento ko nang mamatay si Maya. Naisip ko na ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko ay nasa likuran na. At ngayon, alam ko po na nagsisimula pa lang ang kwento. Ang plot twist na hindi ko kailanman nakita, ipinatong ni Karina ang noo niya sa dibdib ni Marco, nakikinig sa tibok ng puso nito. Steady, reliable. Pakinggan mo po, pwede po ba akong magsabi ng isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman? Palagi po. Noong gabing iyon sa kasal, nang lumapit sa inyo ang mga bata, nakita ko po iyon mula sa kabilang dulo ng silid.
Ang boses ni Karina ay mahinahon. Nakita ko po silang naglalakad sa mesa nyo, nakita ko po silang yumuko at bumulong, at alam ko po na may pinaplano sila. Bahagyang umurong si Marco para tingnan ang mukha niya. Bakit po hindi nyo sila pinigilan? Kasi po, sa isang bahagi ng segundo, umasa po ako. Kuminang ang mga mata ni Karina. Umasa po ako na nakahanap sila ng isang taong mabait, isang taong hindi tatawa sa kanila o babaliwalain sila. Isang taong talagang makakakita sa akin. At nang nagsimula akong lumapit at tumayo po kayo, nang ngumiti po kayo sa kanila na tila mahalaga sila, naisip ko, baka sinusubukan nyo lang ako, napagtanto ni Marco. Hindi po, nagdarasal po ako na pumasa kayo sa isang pagsubok na hindi ko nga po alam na binibigay ko. Hinawakan ni Karina ang mukha niya ng mahina. Lahat po ng lalaking nakilala ko pagkatapos umalis ng tatay nila ay tumitingin sa tatlong bata bilang baggage, bilang komplikasyon, bilang isang bagay na humahadlang sa relasyon. Pero tiningnan niyo sina Hana, Gracia at Via na parang regalo, na parang ginagawa nila akong mas higit, hindi mas less. Kumunot ang lalamunan ni Marco. Opo, ginawa nila kayong mas higit, ginawa nila kayong lahat. Sinabi po sa akin ng mga bata ang isa pang bagay, patuloy ni Karina. Nang pinaplano nila ang kanilang plano, sabi ni Hana, hindi lang sila naghahanap ng isang taong mabait, naghahanap din sila ng isang taong mukhang kailangan ding iligtas. Isang taong nakakaintindi kung ano ang pakiramdam ng pagiging broken. Matalinong mga bata, ang pinakamatalino. Ngumiti si Karina sa gitna ng luha. Sabi po nila, kayo ang ikalimang lalaking naisip nilang lapitan noong gabing iyon. Ang unang apat po ay mukhang kumpiyansa, masaya, complete, pero kayo po, mukha po kayong katulad namin. Nawawala, nagsisikap, umaasa, sa kabila ng lahat. Naisip ni Marco ang gabing iyon. Nakaupo solong na. May malamig na tsaa, handa nang umalis bago binago ng tatlong maliliit na bata ang buong buhay niya. Halos naghindi po ako. Hindi po nila sinabi sa inyo? Hindi po. Nang sabihin ni Hana, magpanggap po kayong tatay namin. Ang una kong instinct ay humingi ng tawad at umalis. Baliw iyon. Masyadong marami, masyadong komplikado. Huminto si Marco, inalala. Pero pagkatapos, tumingin po ako sa mga mata nila at nakita ko si Maya. Hindi po literal, hindi po kamukha ni Hana si Maya. Nakita ko po ang parehong matinding pag-ibig, ang parehong protektadong instinct. Si Maya ay nagmamahal ng matindi at buo, at gagawin niya ang anumang bagay para sa mga taong mahal niya. Ang mga anak niyo po ay may ganoong katangian. Huminto si Karina. Ayag po kayo dahil kay Maya? Pumayag po ako dahil mahal na mahal ng tatlong maliliit na bata ang kanilang ina, kaya handa silang kumuha ng isang stranger para lang mapasaya siya. At naisip ko, anong klaseng babae ang nagpapalaki ng mga bata na may ganitong uri ng pag-ibig? Hinaplos ni Marco ang mukha niya. Gusto ko po makilala ang babaeng iyon. Gusto ko po malaman kung anong uri ng lakas ang kinailangan para makagawa ng napakaraming pag-ibig mula sa napakaraming sakit. Hindi po ako malakas, bulong ni Karina. Nalulunod po ako. May mga araw na nalulunod pa rin po ako. Kayo po ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Kumuha po kayo ng 3 sanggol, isang sirang puso at walang tulong, at bumuo po kayo ng isang buhay. Nagtatrabaho po kayo sa 2 trabaho. Pumunta po kayo sa bawat school event. Ginawa niyo pong special ang bawat kaarawan. Tinuruan niyo po ang mga anak niyo na mahalaga ang kabaitan, na sulit ipaglaban ang mga tao, na sulit ang risk ng pag-ibig. Napaos ang boses ni Marco. Kayo po ang nagligtas sa akin, Karina, hindi po. Kayo po, at 3 maliliit na bata na tumangging hayaan tayong solong pakailanman. Umiiyak na si Karina ngayon. Tinanong po ako ni Hana, noong nakaraang linggo, kung pinagsisisihan ko ba na hiningi ko na lapitan kayo, kung kailanman ay ninais kong pinigilan ko sila bago nila sirain ang gabi. Ano po ang sabi niyo? Sinabi ko po na ang sandaling iyon ay nagpabago sa buhay ko, na ang kanilang katapangan ay nagbigay sa akin ng pahintulot na maging matapang din, na ang makita kayong pumayag, ang makita kayong sumunod sa laro, ang makita kayong pumili sa amin ng paulit-ulit ay nagturo sa akin na karapat-dapat akong piliin. Kumapit ang mga kamay ni Karina sa kanyang shirt. Sinabi ko po na ang kanilang plano ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng sinuman. Hindi po isang plano, malumanay na pagwawasto ni Marco, isang himala.
Tatlong maliliit na himala sa mga pink dress na nakakita sa dalawang sirang tao at nagdesisyon na ayusin sila. Sa tingin po nyo, alam nila? Tanong ni Karina. Talaga po bang alam nila kung ano ang ginagawa nila o mga bata lang silang naglalaro? Sa tingin ko po, alam nila kung ano talaga ang ginagawa nila. Ngumiti si Marco. Inalala ang seryosong mukha ni Hana, ang determinasyon ni Gracia, ang mga luha ni Via na perpektong na timing. Sa tingin ko po, nakita po nila kayong solong at nagdesisyon sila na sapat na. At sa tingin ko po, pinili nila ako dahil may kamanghamanghang instinct sila at alam nila na ituturing ko po kayo ng tama. Sabi po nila, pinili nila kayo dahil mukha kayong mabait. Sabi ni Karina, tumatawa ng mahina. Iyan po ang kriteria nila. Mukhang mabait ay katumbas ng mabait na tao. Gumana po. Opo, gumana po. Sumandal si Karina para tingnan ang nursery sa paligid nila. Maputlang dilaw na pader, isang kuna na magkasama nilang binuo, maliliit na damit na nakatiklop na sa mga drawer. Iniisip ko po ang tungkol sa baby na ito kung paano sila lalaki nang hindi alam kung ano ang mayroong ama na umalis. Magkakaroon lang po sila ng inyo, nandyan, mapagmahal, constant. At tatlong ate na tiyak na mambubuli sa kanila, dagdag ni Marco. Naku po, kawawang nila lang. Umiyak si Karina, pero nakangiti siya. Nagpaplano na po sila ng detalyadong mga trabaho ng ate. Gusto ni Hana na turuan sila kung paano makipagnegosasyon. Gusto ni Gracia na turuan sila kung paano sumayaw. Gusto ni Via na turuan sila ng lahat ng alam niya tungkol sa pusa. Ang bata pong iyan ay magiging maraming alam o ganap na overwhelmed. Pareho po, sabi ni Karina nang may katiyakan. Tiyak po na pareho. Tumayo silang magkasama sa tahimik na nursery. Ang mga kamay ni Marco sa bahagyang nakikita pang umbok ni Karina. Parehong nagtataka kung paano magbabago ang buhay sa isang sandali. Isang pagpipilian, isang oo lang. Marco, ang boses ni Karina ay malambot. Salamat po sa pagiging uri ng lalaki na mapagkakatiwalaan ng tatlong maliliit na bata. Salamat po sa pagtingin lampas sa nakakabaliw na kahilingan sa pag-ibig na nasa likod. Salamat po sa pagpili sa amin bawat araw mula noon. Salamat po sa pagpayag sa akin, sagot ni Marco. Salamat po sa pagiging sapat na matapang para payagan ang mga anak niyo na makipag-usap sa stranger. Salamat po sa hindi pagtakbo nang ipakita ko ang sarili ko na broken. Salamat po sa pagbuo nito sa akin. Humarap si Karina sa kanyang mga bisig. Naiisip po ba ninyo ang gabing iyon sa kasal? Palagi po. 36 na taong gulang na bata ang naglalaro ng matchmaker. Baliw po. Perpekto po. Pagwawasto ni Karina. Nakita po nila ang 2 taong solong at nagdesisyon sila na hindi na tayo kailangang solong pa. Hindi po iyan baliw. Iyan po ay pag-ibig. Hinalikan siya ni Marco ng mahina. Paalalahanan mo po ako na pasalamatan sila kapag lumaki na sila. Hinding-hindi po nila tayo papayagan na kalimutan na sila ang nagpamangyari nito, babala ni Karina. Maririnig po natin iyan sa bawat hapunan ng pamilya sa natitirang bahagi ng buhay natin. Mabuti, sabi ni Marco. Hayaan po silang magmalaki. Nararapat po sa kanila. 10 taon pagkatapos, nakaupo si Marco sa isang kasal. Ang kasal ng kanyang anak na si Hana. Nanonood sa kanya, na sumasayaw kasama ang kanyang bagong asawa. Sina Gracia at Via ay nasa tabi niya. Ang tatlo ay matatanda na, maganda at kumpiyansa at sobrang kamukha ng kanilang ina, kaya sumasakit ang puso niya sa pinakamahusay na paraan. Inilagay ni Karina ang kanyang kamay sa kanya. Ang kanyang wedding ring ay nakakakuha ng liwanag. Nagdagdag sila sa loob ng mga taon, isang maliit na bato para sa bawat anak, 3 para sa triplets, 1 para sa kanilang anak na lalaki na ngayon ay 8 taong gulang at ginugulo ang mesa ng dessert. Naaalala mo po ba? Noong nakaupo ka ng solong sa isang kasal at 3 maliliit na bata ang kumuha sa iyo? Tanong ni Karina. Ang pinakamahusay na recruitment ng buhay ko, sabi ni Marco. Sinabi po sa akin ni Hana na pinlano niya at ng kanyang mga kapatid iyon pag-amin ni Karina. Kanina pa po nila ako inaobserbahan. Nasolong sa loob ng ilang buwan. Pinlano po nila ang buong bagay. Nagpractice pa nga po sila ng kanilang proposal. Tumawa si Marco. Alam ko po. Ikinumpisal po sa akin ni Hana noong 16 na taong gulang siya. Sabi po niya. Iyon ang una niyang matagumpay na tactical operation at nagbigay inspirasyon sa kanya na maging event planner.
Ang mga anak po natin ay mga mastermind. Namana po iyan sa inyong ina. Sa dance floor, nakita sila ni Hana at kumaway. Sumali sina Gracia at Via sa kanilang kapatid at ang tatlo ay nagtaas ng kanilang mga baso sa isang tahimik na toast. Sa estranghero na pinakasalan ng kanilang ina, sa lalaking naging kanilang ama, sa pamilya na binuo sa isang bulong na kahilingan at ang lakas ng loob na magsabi ng oo. Itinaas ni Marco ang kanyang baso. Ang ilang kuwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa love at first sight. Ang iba ay nagsisimula sa malalaking kilos o tadhana o maingat na pagpaplano. Ang kanila ay nagsimula sa tatlong maliliit na bata, isang solong lalaki at isang bulong na pagsamo. Magpanggap ka na tatay namin. Matagal na siyang tumigil sa pagpapanggap. Ngayon, ito ay totoo na lang. Maganda, magulo, perpektong totoo.